Ito na yung isang paraan ng administrasyon para bababa ang presyo ng bigas. Kailang hindi yung pangako ng eleksyon na 20 pesos per kilo. Pag-usapan natin ngayon ang mga bagong pamamaraan o pangako ng administrasyong ito para once and for all mapababa na nila ang presyo ng bigas. Kaya dito sa Philippine Star na headlines, balita, President Marcos approves rice tariff cut to 15% until 2028. Ito na yung isang paraan ng administrasyon para bababa ang presyo ng bigas. Kailang hindi yung pangako ng eleksyon na 20 pesos per kilo. Ito, ang target ng administrasyon is bababa hanggang 29 pesos per kilo. So ano itong rice tariff cut? Yung mga imported rice, yung mga importers magbabayad ng buwis tariff. Sa ngayon is 35%. Ngayon, inapprove na ng NEDA, National Economic Development Authority. Ang chairman ng NEDA ay ang Pangulo mismo. Inapprove na nila yung tinatawag na New Comprehensive Tariff Program for 2024 to 2028. Hanggang matapos ang termino ng Pangulo, yan na yung buwis ng bigas is only 15%. Down, dati-dati 35%. So, ang concept ng gobyerno, dati mataas ang buwis. Ngayon, binaba na. Halos 20% ang binaba. 15 na lang ngayon. So, dahil bumaba yung bayad na tariff o buwis ng imported rice, ine-expect nila na ang mga importers ng bigas magbebenta rin ng mas mura. Kaya, target, 29 pesos per kilo na lang ang bigas once na na-implement itong tariff cut na ito. So, ating himay-himayin. Kung negosyante ka, gusto mo ng mas malaking kita. Correct? So, itong mga nag-i-import ng bigas, matutuwa sila dahil kakaunti na ang binabayaran nilang buwis. Ang maaapektuhan nito, itong pagbaba ng buwis, ay ang mga farmers. Kasi yung dati na 35% na buwis, ang karamihan dyan, ibinabalik sa mga farmers. Yung tinatawag na Rice Competitive Enhancement Fund, RCEP. I think mga 10 billion pesos per year ang ibinibigay sa mga farmers para tulong sa kanila pambili ng gasolina ba, pambili ng abono, pesticide at iba pa. So malaking tulong ito sa mga farmers. Ngayon, nagrereklamo ang mga farmers sectoral groups belonging to the farmers na ang magiging apektado nito yung pagbaba ng buwis ay ang mga farmers. Kasi kakaunti na ang buwis na makuha ay baka mabawasan na rin yung RCEF, yung financial assistance na naibibigay sa mga farmers. Diba? So, hindi ko maintindihan. Sabi ni NEDA Director Arsenio Balisacan, okay pa daw. Yung 15%, marami pa ring makukolekta na mapupunta sa mga farmers. So, how sure na mapupunta yung maitutuloy yung RCEP? Kaya nangangamba ngayon ang mga farmers group, yung Free Farmers of the Philippines, yung SINAG, pati yung dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Sila na ngayon ang umaangal itong tariff cut na ito na maapektuhan ang farmers. Okay? So, malabo pa rin. Next, bumaba na yung buwis. Ano ang assurance natin na ang mga importers, ibababa rin nila yung presyo nila to 29 pesos? Hindi ko maintindihan. Kasi negosyante ako Nag-import ako. Bababa ang buwis ko, matutuwa ako. Kaya lang yung presyo ko, bahala ako. Not unless na mag-declare na naman sila ng price ceiling. Kung ibaba ko yung presyo ko sa 29, baka
kukunti na ang kikitain ko. Ay alam niyo naman ang tao, ang sakit po ng tao, lahat po tayo, selfish in nature, yung greediness, nandito po sa puso ng bawat tao yung akin, akin, akin lang. Ay mabuti kung ang mga negosyante maawain. Pwede ba nila? Paano? Yung mga negosyante, sila rin yung mga mag-hoard, di ba? Ang problema natin ngayon is smuggling and hoarding. Pwede na naman nilang i-control ang rice supply. Hindi nila ibenta. Kung in-import nila, magkakaroon ng artificial shortage. Kagaya ng nangyari sa sibuyas noong 2 years ago. December of 2002 ba yun? Na nagmahal 700. Hoarding yun. So itong bigas na ito, pwedeng i-hoard din ng mga importers. Kaya hindi ako masyadong kumbinsido yung magiging 29 pesos per kilo na lang ang bigas once na maisakatuparan itong pag-decrease ng buwis ng imported rice. Okay? So, sana nga, kung matuloy ito, di maganda. Kaya lang, ito, akala ko lahat makakabili na ng 29, hindi pala. According to the NEDA director, ang makakabili lang ng 29 pesos per kilo na bigas ay yung mga pobre, yung mga kasama sa 4-piece o Pantawid program. Akala ko, ulitin ko dito sa news ng Philippine Star, clarify ni NEDA Director Arsenio Balisacan na pang-pobre lang ito na presyo, hindi pala pangkalahatan. Okay? So wala rin. Bakit hindi na lang gawing pangkalahatan? Kasi promise yan sa election Kahit hindi na lang 20 pesos, gawing 20, kahit 30 pa, ay di matutuwa ang lahat. Bakit? Para sa Ang tingin ko dito is baka i-subsidize. Kasi hindi ako talaga maniwala na ang mga negosyante ibababa nila ng 29 per kilo kahit bumabang buwis. Siguro sa ngayon nasa 50 ang pinakamababang presyo ng bigas per kilo, low quality. Siguro pwede nilang ibaba pag nag-decrease na yung buwis, maging 40 pesos per kilo. Pwede na yun. Matutuwa na ako. Maraming Pilipino nang matutuwa. Kaya lang yung 29, pwede pa rin yun. Kaya lang subsidized by the national government. Mayroong ibubuhos na pundo ang gobyerno. Okay na lang yun. Kasi ang mga pobre nga talaga, 4-piece, kailangan nila ng talagang mabigyan ng kapangyarihan na bumili ng bigas. Kasi napakataas na po ang presyo. Hindi lang bigas, kundi paano yung ibang bibilhin? Tumataas lahat. Kaya wala. Ito na po ang malaking sakit sa ulo ng administrasyong ito, yung inflation. Pataas ng pataas, pahirap na pahirap ang buhay ng tao. So, nabudol po tayo. Yung bayan, babangon muli. Asenso tayo, lumalabas. Lalo tayong naghihirap.